Magandang araw sa lahat mga idol. Ito ay pag-good vibes lang muna tayo. Diyan ay nagpang-abot ang mga pro Duterte at saka itong mga bangagers. Ngayon, umalis itong mga bangagers diyan sa Senado. Kasi nandyan ang mga Duterte. Kasi grabe ang mga Duterte mga idol. Pag yan, nagsama-sama talagang hindi magpapatalo yan. Eh yung mga nagraraling anti-Duterte ilan-ilan lang yan, bayad na bayad naman talaga yan sila. Anong pinaglalaban nila? Tayo ang pinaglalaban natin, bayan, bansa. Ang pinaglalaban ng mga Duterte ay ang bayan. O, di ba? Ganun lang yun. Hindi to ang pinaka-main topic natin mga idol, ha? Ang main topic natin ngayon ay ito patungkol kay Boying Remulla, itong taga-ombudsman. Maraming balita. Itong nangyaring nakarang gabi na, excuse me, na itong taga-sergeant, di ba, nagkaroon sila ng palitan na putok. Ngayon, balitang-balita, itong araw na to ay masususpende. Masuspende siya ng 6 months ata. Ngayon, aside doon, nagsalita rin si Boying patungkol kay Bato. Ayan ang panoorin natin ngayon. Bago ako mag-react, panoorin muna natin si Boying patungkol niya kay Bato. Okay? Let's go! Kanina lang to mga idol sa GMA News. Itong patungkol niya kay Bato. Panoorin natin kasi medyo tayong mga DDS ay talagang manggigigil ka sa sinabi niya. Tara, pasensya na, natatawa ako kasi medyo mamaya na tayo magsalita. Panoorin muna natin at pakinggan. Tara, let's go! Tataka ako sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot ka sa iyong mga gawain, sagutin mo yung mga... Pag mo ginugulo mo yung mundo. wait lang. Ulitin ko nga mga idol, pasensya na. Ulitin ko lang. Play natin ulit. Tataka ako sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot ka sa iyong mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat mag-isir? Anong klaseng tao yan? Grabe naman to si Boying eh. Ilang araw dyan si Bato dyan sa Senado? I think 3 araw siya nandyan, di ba? Oh. Hindi naman siya pumunta dyan eh. O kung may sabihin nating meron siyang kasalanan, anong kaso niya? Saan siya magkakaroon ng kaso? Sa ibang bansa? Di ba? Kaya nga nandyan yung taong bayan, tayong mga pro Duterte, tayong mga nagmamahal kay Bato at saka kay Inday Sara, sa mga Duterte nagmamahal kay Tatay Digong, andyan sa Senado. Ngayon, ayaw natin maulit-ulit yung nangyari kay Tatay Digong. Di ba? Kung merong kasalanan, kung meron siyang pananagutan sa bayan, dito sa korte natin, idaan sa tamang due process. Ganun. Kasi ngayon, anong klaseng tao yan? Di ba? Naging chief PNP siya noon, maayos. Ang pinaglalaban ng mga Duterte sa panahon ni Tatay Digong at saka si General Bato noon, naging chief PNP siya, ay itong war on drugs. Ikaw ba? Pamilya ka, example lang, ikaw nagkaroon ka ng pamilya, may anak ng babae, siguro hindi niya naranasan pag mawalan ka ng buhay at ang biktima ang anak mo, tapos itong salarin ay mga adik. Ang reaction mo mas, di ba? Ganun yun. At saka para sa bayan, ang mga Duterte, pati si Bato, ay hindi nakikinabang dyan sa anong trabaho nilang war on drugs. Taong bayan, tayo ang nakikinabang dyan, mga idol. Yun lang yun. Grabe naman to si Idol Boying. Tuloy mo na natin. natin, yung tumatakbo sa batas? Excuse. Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flies indication of guilt. Di ba? That's a very basic tenet of criminal law.
flight is an indication of guilt. Wait lang para sa akin sagutin ko lang 'tong kung wala siyang itong mga paratang na sinasabi niya, ano bang paratang niya, itong AJK? Sus, grabe, mas malala pa ngayon na nangyayaring 'di ba, mga inosenteng nawalan ng buhay. Tapos 'pag may nangyaring namatay o sabi pa nga ni tatay na itong mga pamilyang namasaker, kagagawan ng ganitong tao, itong mga adik-adik. Oh, wala kayong masabi, wala kayong itong mga yun yung punto doon. Ang pinaglalaban kasi ng mga Duterte noon, hindi naman sila bayani. Masaya ang bayan, tayong mga Pilipino, na may kumukontra about sa war on drugs. Kaya nga lalong minamahal ang mga Duterte, 'di ba? Kasi nakita natin na may tapang para lumaban sa mga ganun. Oh, doon natin nakita, 'di ba? Nakita natin noon ilang mga general itong mga involved. Mga mayors. Oh, 'di ba? Hindi lang barangay kapitan, mga tanod. Tapos nagkaroon ng torpyo, kita nyo naman yung nangyari noon. Ganun yun. Kaya sa mga Duterte, wala silang makitang mga korap na aligasyon. Ngayon kasi nakita nila, nakita nila ngayon na ganito kalakas ang Duterte. Si Inday Sara, bago magpasok nito 2028, ginawa na kaagad nila ng istorya. Ganon din yung nangyari kay Tatay Digong noon. Mayor pa lang siya bago siya tumakbo na pagka-presidente. Hindi ba? Katakot-takot ang inano ni Tatay Digong patungkol kay alam naman natin kung sinong kumukontra sa mga Duterte, mga oligarko at saka mga dilawan. Yun lang yun sila dyan. Kaya ako, kanina pa ako gustong mag-react dito patungkol sa sinabi ni Boying, Kasi naman tayo, 3 araw dyan si Senator Bato dyan sa Senado. Wala naman kayo. Pumunta pa nga si John Vic dyan Oh, di ba? Tapos, bakit ganun? Parang iba yata ang ihip ng hangin ngayon. Ay, nako. Tapos, ngayon pa, ganito pang nangyari mga idol. Ngayon, di ba, nagkaroon ng putukan dyan sa loob. Ito kasing nangyari ngayon. Yung sergeant at arms dyan na si retired Major Mao Aplaska. I think Major General yata yun Parang team leader talaga dyan. Sila daw yung, aminado naman sila na sila tong nagpa-warning. Ngayon, suspendido itong araw na to. Simula ngayon. 6 months siya masuspindi. Gawa ng... Ngayon, bago ako mag-react dyan, panoorin natin yung sinabi niya. Balikan na lang natin yung kay Bato. Pakinggan natin. Tara. Yung papaputok ng baril, nasa loob ka ng building, at ang inyong pinuputukan ay law enforcement. That's so ironic na ang law enforcement, papuputukan mo na warning shot. Ano yun? Siya ba ang Hindi ko alam. Kasi nga, 'di ba, ang sabi nga sa salaysay ni retired Major General yata 'yun na si Mao Aplaska na nagpaalam pa siya kay Senate President na nakita nga nila sa CCTV na may mga armado. Doon nakita nila na taga NBI 'yun. Kinausap daw nila verbally, 'di ba? 'Yun ang sabi nila. Ngayon, kasi armado sila at meron na silang dyan na bawal na silang magpapasok kahit sino. Armado yun. Nakita nga nila NBI, sinita nila. Diba? Kinausap niya. Sabi nila, verbal, diba? Ngayon, baba nyo mga baril. Itong mga armas nyo. Yun ang pagkaano niya kahapon, diba? Ngayon, di daw. Kaya nagpa-warning sila. Ngayon, nagkaroon na ng palitan ng putok. Ngayon, ito nga ang sabi ni Boyeng ngayon, kasi nga pareho sila taga law enforcement, pareho talaga silang nasa panig ng ating pamahalaan. Ganito ang nangyari kay Boying. Ito yung sinabi niya. Suspendido ang sergeant at arms ng 6 months. Di ba? Tuloy pa natin. Hindi ko naintindihan saan sila nanggagaling sa bagay na yun. Kasi mga idol, di ba? Senado yun
kahit naman ako siguro, kahit ako, ano ako dun, kahit security ako eh. Talagang i-clear ko talaga yun. Sir, bawal kayo dito. Baba nyo yung baril nyo. Ba't dala-dala nyo kay mga, ano, may mga mahaba kayong baril, may mga armado eh. Di ba? Ngayon, lalo na yung sitwasyon nung panahon na yun. Kasi nandyan si Bato, nagkakagulo sila, gusto silang pasukin. Kaya nga nanggagalaiti si Bato nung araw na nasugatan siya. Tapos parang sabi ni Bato na ni-wrestling daw siya ng taga-NBI, di ba? Kaya kung ikaw, sabi pa nga ni Bato, kung ikaw sir, ako yung sergeant at arms, isusuga parang magpapakamatay daw siya para lang madepensahan niya itong itong konstitusyon ng Senado, 'di ba? Ganun 'yun. Kaya simula nagkaroon ng mas naghigpit. At marami naman talaga doon sa gate pa lang na may mga taga NBI, kahit si Matibag, kahit ito si NBI director Matibag, hindi rin siya nakapasok. Bigo siya makapasok mga idol. Kaya nagtataka tayo ngayon, paano nakapasok doon sa second floor? Gawa nga ng kabilang building, ganun ba? Di natin kabisado yung lugar na yun eh. Kaya ganun lang naririnig natin kahapon patungkol sa Sergeant at Arms na nakita nga nila sa CCTV. Pinuntahan nila itong taga NBI ng armadong mga armas. Kinausap nila kasi yun naman talaga yung parang protocol nila. Ito yung verbal muna, kausapin. Hindi natin alam kung anong yung nangyayari habang nag-uusap. Kaya pinapababa daw niya yung baril, ayaw daw ibaba. Ganun ang nangyayari, kaya nag-warning shot sila. Ayun, nagkaroon na ng putukan. Ganun ang nangyari dun. Pero bakit ganun? Bakit sabi ni Matibag, itong direktor ng NBI, wala daw taga-NBI dyan sa loob? Bakit meron? Ganun yun. Di ba? Tapos sinabi rin ni Pangulo, that night, na nagkaroon ng putukan, nagkaroon din si Pangulo ng salaysay, di ba? Nagkaroon siya ng na tinawagan pa niya si Junbic, pati si Matibag, na wala na bang tao doon. Bakit meron? Di ba? Kung tutuusin, sila pa nga itong nagsisinungaling. Pero bakit ganito ang nangyari? Parang nag-iba yata ang hangin. Ganon lang yun. Di ba? Kita nyo naman. Pag Duterte talaga, kawawa ka. Pero, ayan mo, tayong mga taong bayan ang magluluklok kung sino talagang pipiliin natin. Kaya huwag tayong mapano. Tuloy natin. But sir, on the part of the NBI, will they also be accountable? Kasi parang ang lumalabas, at least sa version nila, is there was like no communication between what's happening inside the GSIS building and the Senate building. Tama, di ba? Wala talaga. Kung magkatabi lang pala yung building ng Senado at saka itong GSIS, tapos meron pala silang mga pulong doon. Tapos sabi pa nga ni Matibag, wala na rin silang mga tao doon. Bakit nandun? Di ba? Sabi nga, walang coordination, wala silang mga lalong-lalo na naghihigpit sila nga bawal lang sa kumbaga perimeter ng Senado. Excuse me. Mahigpit na sila. Lalong-lalo na may mga ganyang senaryo. Di ba? Gawa ng kay Bato. Kung meron talagang kaso si Bato, bakit din nila iharap, ipakita sa kasi inaantay ni yun. Di ba? Sabi pa nga ni Senate President Alan Cayetano, wala silang pinakita sa akin na warrant of arrest. Kaya freedom si Batong umalis. Ganun lang yun. Ilang araw siya nandun? 3. Ganun lang yun. May may naka-embed naman may naka-embed doon ng reporter. Nakita ko yung footage doon eh. At least we will subpoena the footages of all the networks and all of those who were present in the para naman magkatulungan tayo rito. Para malaman natin lahat. Sir, kailan po effective itong preventive suspension? Now. Di ba? Effective today. Effective today. Suspende itong Sir, how about the senators who decided to be with Senator De La Rosa overnight? Kasi yung Ayun, titignan din natin yan. Ano yun? We have to look at the whole context. Titignan natin yan sa buong context. Kasi nga, parang parang maraming suspecha ang tao. Kaya natin ginagawa ito para maalay natin ang fears ng tao na magkakaroon ng whitewash
o hindi tayo kikilos ang ombudsman sa bagay na to. Siguro tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng gusto na walang bias kasi, di ba? Ang problema rito ay may kanya-kanya tayong dahilan sa iba't ibang departamento, pero dito sa ombudsman, ito yung ating Wait tungkulin lang. na Doon pala sa bias na sinabi niya, alam natin kanya-kanya silang departamento. Bakit kasi nandiyon yung taga-NBI? Yun lang tanong doon. Diba? Ay kung sinabi pala ni Pangulo na walang nag-utos na huliin si Bato, diba? Ganun lang yun. Eh kung ang presidente na nga nagsabi na walang mag-ano kay Bato, o hindi niya inutusan, hindi ang gobyerno ang may gawa nito. Bakit nandun ang NBI? Ang tanong, yung tuloy ang nangyari. Siyempre, itong taga-Sergeant at Arms, itong taga-Senado, trabaho nila yun eh. O sabihin natin may trabaho rin sila. Dapat, kayong yung pumunta sa Senado, makipag-coordinate kayo ng maayos. Hindi parang baliktad yata yung nangyari. Di ba? Ay, tuloy natin. malaman at alamin at ipagbunyi sa tao, ipaalam sa tao yung mga pangyayari mula sa ating perspektibo. Sir, good afternoon. Sir Joseph po sa GMA. Sir, how are you? Sir, una muna, I'll just pick up pag nilagay natin yung ganong klaseng tao in that position and in that power. Can we elaborate with reference to... Santo. Yung kanina po, kay Plaska? Apo. Hindi, kasi nga, worrisome yun. Kasi nga, papuputukan mo law enforcement. Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate. Pero para paputukan mo law enforcement, ibang usapan yan. Hindi natin tinotolerate yung ganyang behavior. We do not tolerate that. May, ito mga so idol technically, the medyo may ombudsman punto rin naman talaga to si Boying. Sinabi niya kung ang basihan lang talaga, kung pareho sila law enforcement, kung pinaputokan, yun ang direct na pagkasabi niya. Kaso sa case kasi doon, nasa Senado. 'Di ba? Na sinabi na nga ng taga-Senado, kung naghigpit sila na bawal may makapasok kahit sino at kinausap sila ng verbally. Oh, alam din ng taga-Senado, itong mga taga-Sergeant at Arms na taga-NBI sila. Pinapababa yung baril eh. Ayaw nilang ibaba. Nag-warning sila. Yun, doon lang yun. Pero sa sinabi ni Boying, kung hindi lang ganun ang senaryo, tama si Boying sinabi niya. Kaso ang senaryo kasi ibang sitwasyon. Nasa loob ng Senado. Nandun sila sa Senado. Sabihin natin katabi lang. Bakit nandun sila sa exit, sa second floor? Doon yun. Kaya, tapos nagsisinungaling sila, walang taga-NBI. Lahat sila nandun sa sabi ni 'di ba? Nagpanayam din si Attorney Melvin Matibag, itong direktor na wala na kami doon. 'Di ba? Bakit ganon? Tapos ngayon, sila tuloy ang naging masama. Kung baga, pinoprotektahan lang nila ang seguridad ng Senado, yun lang naman yun eh. is going to is conducting an investigation Yes, into what happened. yes, we already formed a panel. We're actually, buo na ba yung panel natin? In the process. We're in the process of forming a panel that will be complete by the end of the day para mag-issue na kami ng subpoenas for next week. As early as next week, sir. As early as next week. Okay. For what possible violations? Marami eh. Di ba? Ay, nako, Boying. Talaga naman, Kung ako nung mga idol, Paul na kaagad yung taga-NBI eh. Excuse me Bakit kasi nandun sila, di ba? Alam mo namang nagkakagulo na dyan. Maraming tao, daming mga nasagit. Parang pinagbabawalan na silang pumunta. Bakit namimilit na pumasok? Anong gusto nilang gawin? Kaya nga si Bato, umiinit ang ulo ni Bato. Bakit di nyo pinoprotektahan ang konstitusyon ng Senado, di ba?
Kaya ganon, nagigpit itong taga Sergeant at Arms ng Senado, nagkaroon sila ng safety lalo, security, na mahigpit sila. Lalo-lalo na yung taga NBI kasi yun tanga issue dyan. Tapos ngayon, ganun talaga ang buhay. Alam naman natin to si Boying, kung anong kulay ito. Hirap, no? Tapos si Bato, kung may kaso si Bato, dito sa korte natin. Oh. Hindi naman sa nagtatago si Bato. Parang pakiramdam kasi nila, parang nagigipit na sila. Pumunta na, kaya nga pumunta si Bato dyan eh. Nagpakita siya eh. Oh. Ngayon, nagkaroon ng kung meron siyang kaso o meron man siyang pananagutan sa bayan, dapat siya pa lang, taga-ombudsman, nagpakita sila ng papel na kailangan dito ka, ganito ka, hulihin ka namin. Wala naman eh. Kung kailan wala na si Bato. Tapos may naririnig tayong mga ganitong kwento, mga issue na ICC warrant. Wala naman yun. Kasi ngayon, noon yun sa panahon ni Tatay kasi nagulat tayong lahat. Parang ang bilis nang nangyari. Ilang oras lang, maya-maya alis na agad si Tatay. Hindi na natin na pagtanggol. Kasi kung narasos, nako po, ngayon, kaya lalong nanggagaliiti ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga nagmamahal sa mga Duterte. Kasi ayaw na natin ma-audit pa sa nangyari kay Tatay Digong. Ganun lang yon. Kung may mananagot man si Bato sa kanyang mga nagawa noon, kung may mali man dito sa korte. May ang korte natin, ang Korte Suprema, walang problema. Gumagana na, 'di ba? Nang maayos. Wala nang problema dun. Kumbaga last option na lang siguro yung taga-ibang bansa. Kung tutuusin, wala na yun eh. Hindi na kailangan, hindi na tayo abot sa ganun. Kaya itong pinaka-mainit na balita na maiinis ka talaga. Ay naku po. Kasi naman talaga mga idol, number 1 lang dyan, si Inday Sara talaga. Di ba? Sinabi na ni Inday, yung power ayaw na bumaba. Kaya baka magkaroon ng charter change na sinasabi. Ibig sabihin, itong nakaupo, ayaw nang bumaba. Ganun yun. Papayag ba kayo? Oo, di ba? Alam ko marami na ayaw dyan. Kasi alam naman natin kung anong nangyayari ngayon. Ay, nako. Kaya thank you. Abangan pa natin to sa mga susunod kung anong mga nangyayari. Kasi marami pa rin mga taong bayan, lalo-lalo na itong mga nagmamahal sa mga Duterte, kasi natanggap na yung impeachment na file sa Senado. Dadagsa pa yan lalo. Nakita nyo naman mga nagmumotor kanina, mga supporter ng mga Duterte, di ba? Nag-iingay. Kaya mag-ingat lang mga kababayan, lalo-lalo na tayong mga solid Duterte. Tayo ay maging peaceful. Huwag kayong gumawa ng marahas kasi hindi matutuwa ang mga Duterte sa atin. Lalong-lalo na si Tatay Digong. Pwede ka mag-voice out. Sabihin mo yung mga saloobin mo. Pero huwag tayong idaan sa marahas. Okay? Kaya maraming salamat tayong mga Duterte solid. Kaya good luck at ingat. Duterte tayo. Inday Sara for President. Thank you sa mga nag-follow at saka sa mga nag-subscribe. Maraming salamat. See you.